Ang industriya ng libangan sa Pilipinas ay patuloy na sumasabay sa modernisasyon at pagbabago ng pamumuhay ng pamilyang Pilipino sa paglipas ng mga taon. Sa gitna ng pag-usbong ng iba't ibang pasyalan, nananatiling kilalang Enchanted Kingdom bilang kauna-unahan at nag-iisang world-class theme park sa buong bansa na matatagpuan sa Santa Rosa, Laguna. Ang pasyalang ito ay naging mahalagang bahagi na ng kultura, kasaysayan at karanasan ng maraming henerasyon mula nang buksan ito noong huling bahagi ng ikalawang milenyo. Maraming taong may kanya-kanyang kwento ng saya, takot at pananabik sa tuwing pumapasok sa loob ng parke na nagtataglay ng makukulay na ilaw at malalaking sakayan. Nagsimula ang kasaysayan ng Enchanted Kingdom dahil sa malaking bisyon at determinasyon ng mag-asawang Cesar Mario O. Mamon at Cynthia Romero Mamon. Noong unang bahagi ng dekada 90, ang mag-asawa ay nakakuha ng inspirasyon mula sa kanilang personal na paglalakbay sa iba't ibang bansa tulad ng United States, Hong Kong at Japan kung saan nakita nila ang ganda at potensyal ng mga malalaking amusement park. Si Mario Mamon na noong una isang simpleng magsasaka ng tubo sa Canlubang, Laguna ay nakakita ng malaking kakulangan sa lokal na industriya ng libangan sa Pilipinas na noong mga panahong yun ibinubuo lamang ng mga maliliit na karnabal tuwing may kapistahan. Upang may sakatuparan ng kanilang plano, dumalo sila sa mga pagtitipon at pagsasanay sa International Association of Amusement Parks and Attractions upang mag-aral ng tamang pamamahala, kaligtasan at operasyon ng isang modernong pasyalan. Ang hakbang na ito ang nagbigay daan upang dalihin ang konsepto sa pandaigdigang pamantayan ng libangan sa bansa at maitatag ang kumpanyang Amtrust Leisure Corporation na siyang opisyal na nagmamay-ari nito. Ang konstruksyon ng parke opisyal na nagsimula noong Agosto 1994 sa isang malawak na lupain na may sukat na 10 hektarya sa San Lorenzo, South Santa Rosa, Laguna na isang mabilis na umunlad na lungsod sa timog ng Metro Manila. Upang masiguro ang kalidad ng disenyo, kinuha ng pamilyang Mamon ang serbisyo ni Gary Goddard na noong panahong iyon ay pinuno ng Landmark Entertainment Group na kilala sa pagdidisenyo ng mga atraksyon sa iba't ibang bahagi ng mundo. Ang kumpanyang International Theme Park Services Incorporated naman na nakabase sa Cincinnati, Estados Unidos ang nagsilbing pangunahing konsultant para sa kaligtasan, mekanikal na aspeto at pagsasanay ng mga tauhan sa unang 3 taon ng parke. Matapos ang mabilis at masusing pagtatayo upang maunahan ang mga posibleng kakompetensya sa bansa, formal na binuksan ang Enchanted Kingdom sa publiko noong 19 ng Oktubre 1995 na dinuluhan ng mga opisyal ng pamahalaan at mga kilalang personalidad. Sa pagbubukas nito, nagtampok ang parke ng 7 temang zona na kinabibilangan ng Victoria Park, Boulderville, Midway Boardwalk, Jungle Outpost, Spaceport, Brooklyn Place at Portobello na nagtataglay ng iba't ibang sakay na bago sa paningin ng mga Pilipino. Sa paglipas ng mga taon, ang Enchanted Kingdom ay hindi lamang nakilala sa mga rides kundi maging sa sarili nitong pagkakakilanlan o branding na sumasalamin sa kulturang Pilipino. Nilalang ng pamunuan si Eldar, the Wizard bilang pangunahing karakter at mascot ng parke upang kumatawan sa mahika at mga positibong pagpapahalaga ng pamilya. Ayon sa opisyal na pahayag ng kumpanya na matatagpuan sa Enchanted Kingdom official website, hindi sila nagbabayad ng mga royalty sa mga dayuhang karakter gaya ng mga Disney o Warner Brothers dahil sariling likha at pagmamayari nila ang kanilang mga intelektual na ari-arian. Sa kasalukuyan, ang kabuuang lupain ng parke lumawak na sa 25 hektarya na naglalaman ng higit 30 sakayan at mga makabagong atraksyon tulad ng mga sikat na Space Shuttle, Wheel of Fate, Real 2, Anchors Away, Rio Grande Rapids at ang Aguila The Experience na itinutuloy na kauna-unahang flying theater sa buong bansa. Ang paglago ng mga atraksyong ito ay patuloy na pamumuhunan ng kumpanya upang mapanatili ang interes ng mga lokal at dayuhang turista na naghahanap ng kakaibang karanasan. Sa kabila ng tagumpay at ligaya na hatid ng parke sa loob ng maraming taon, dumaan din ang Enchanted Kingdom sa iba't ibang kontrobersiya, aksidente at issue ukol sa kaligtasan ng mga sakayan nito. Isang malaking insidente ang naitala noong Disyembre 12, 2007 nung magkaroon ng technical at mechanical na problema ang kilalang roller coaster na Space Shuttle na siyang pinakasikat na sakayan ng parke. Umabot sa 25 pasahero ang na-stuck o natigil sa itas na bahagi na nakabaliktad na riles sa loob ng halos ilang oras bago ligtas na naibaba ng mga tauhan gamit ang emergency rescue equipment. Bukod sa mga lumang issue sa kaligtasan, patuloy na nakararanas ng pamumuna ang parke sa mga modernong platapormang tulad ng TripAdvisor, reviews at iba pang social media channels. Maraming mga bisita nagrereklamo ukol sa napakahabang pila sa mga sikat na sakayan na umaabot, minsan ng 2 hanggang 3 oras lalo na kapag panahon ng holiday, Pasko at summer vacation. May mga puna rin hinggil sa kalinisan ng ilang mga lumang pasilidad, sirang aircon sa mga pilahan, amoy ng mga seatbelt at safety harness sa mga rides. Ang mga negatibong karanasang ito na ibinabahagi ng mga mamimili sa internet ay nagiging dahilan kung bakit iniisip ng ibang tao na bumababa na ang kalidad ng serbisyo at nawawala ng dating ganda at kinang ng pasyalan kumpara noong mga unang taon nito.
Ang mga haka-haka na malapit na magsara ang Enchanted Kingdom ay lalong umingay at naging usap-usapan noong panahon ng pandaigdigang pandemya ng COVID-19 na nagpabagsak sa turismo. Noong 13 ng Marso 2020, napilitan ng pamunuan ng pansamantalang itigil ang buong operasyon ng parke dahil sa mga paghihigpit sa kalusugan, physical distancing at malawakang quarantine ay pinatupad ng pamahalaan sa buong Luzon. Muli itong nagbukas ng panandalian sa ilalim ng limitadong kapasidad ngunit muling isinara noong Enero 6, 2022 dahil sa biglaang pagtaas ng kaso ng Omicron variant sa lalawigan ng Laguna at Karatig-Bayan. Ang mahabang buwan ng kawalan ng operasyon, kawalan ng mga field trip ng mga paaralan at ang kawalan ng kita habang patuloy na nagbabayad ng sweldo at maintenance ay nagdulot ng malaking katanungan sa publiko kung kakayanin pa ba ng kumpanya na makabangon sa pananalapi o tuloy na itong magsasara tulad ng ibang mga lumang negosyo sa bansa. Gayunpaman, batay sa pinakabagong ulat ng pagninegosyo at opisyal na pahayag ng pamunuan, ang mga chismis ukol sa permanenteng pagsasara ng parke walang sapat na batayan at katotohanan. Sa isang eksklusibong panayam ng Philippine Daily Inquirer noong 30 ng Enero 2025, inihayag ni Cesar Mario Mamo na ang parke ay patuloy na lumalago sa pananalapi at inaasahang makakatanggap ng higit sa 2 milyong bisita para sa buong taon ng 2025. Ang bilang na ito ay mas mataas pa sa kanilang taon ng average na bilang ng mga dumadalaw bago pa nagsimula ang pandemya noong 2020. Nilinaw ng pamunuan ang mga pansamantalang pagsasara noon ay voluntaryo at legal na hakbang lamang para sa kaligtasan ng mga empleyado at mamimili at turista at hindi dahil sa pagkalugi, bangkarote o kawalan ng kakayahang magpatakbo ng negosyo. Ang impresyon ng publiko na tila nalalaos ng Enchanted Kingdom ay nagmumula sa mabilis na pagbabago ng interes ng mga tao at ang pag-usbong ng mga bagong alternatibong libangan sa Pilipinas. Sa ngayon, marami ng karibal na pasyalan ng mga nagbukas tulad ng mga indoor trampoline park, mga virtual reality gaming center at mga water park sa iba't ibang probinsya at mga mall-based attraction na mas madaling puntahan at hindi nangangailangan ng mahabang biyahe para sa mga nakatira sa Metro Manila. Bukod dito, ang pagunlad ng mga digital na libangan tulad ng online gaming, mobile applications at mga video streaming platforms ay nakabawas sa interes ng mga makabagong kabataan na lumabas ng bahay at bumiyahe patungong Laguna. Upang mapanatili ang matatag na posisyon sa lokal na merkado, ang kumpanya ay kasalukuyang nagpapatupad ng mga pangmatagalang plano para sa modernisasyon, rehabilitasyon at malawakang pagpapalawak ng kanilang ari-arian. Ayon sa ulat mula sa Euro Amusement Professional Magazine, layunin ng pamunuan na doblehin ang kabuang sukat ng operational space ng parke mula sa kasalukuyang sukat patungo sa kabuang 34 na hektarya sa mga susunod na taon. Bahagi ng dambuhalang planong itong pagtatayo ng isang world-class water park, sariling hotel para sa mga pamilya, isang malaking convention center para sa mga kaganapan at isang cultural village na naglalayong umakit ng mas maraming dayuhang turista mula sa iba't ibang bansa. Noong 30 ng Marso 2025, naglunsad din sila ng bagong atraksyon na tinatawag na Eclipse upang magbigay ng bagong visual na karanasan sa mga regular na bumibisita at mapanatili ang interes ng publiko sa kabila ng kompetisyon. Maliwanag na Enchanted Kingdom ay patuloy na lumalaban, nagbabago at nananatiling matatag bilang isang pangunahing institusyon sa sektor ng turismo at libangan sa buong Pilipinas. Sa kabila ng mga hinarap na suliraning teknikal sa mga nakaraang dekada, mga puna sa kalidad ng serbisyo at ng matinding krisis pang-ekonomiya na dulot ng nakaraang pandemya, napatunayan ng pamilyang Mamo na epektibo ang kanilang mga estratehiya sa pamamahal at pagsasabay sa makabagong teknolohiya. Ang patuloy na pagdaragdag ng mga bagong pasilidad, pag-upgrade ng mga lumang rides at ang malaking plano para sa pagpapalawak ng lupain ay sapat na patuloy na malayo ito sa katotohanan ng pagsasara at pagkalimot. Ang mahika at ligaya ng sinimulan noong Oktubre 19, 1995 ay nananatiling buhay sa puso ng mga Pilipino at ang parke ay patuloy nagsisilbing isang mahalagang haligi ng pampamilyang libangan na magbibigay ng alaala sa mga susunod pang henerasyon ng mga kabataan.